Manalangin tayo. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan, itinuturo sa amin ang pananampalataya ng iyong anak ay namatay at muling nabuhay ng dahil sa amin. Magiliw mong ipagkaloob ng aming kapatid na si General Karingal ay mabahagi na ng misteryong ito. Kaya mang nahihimlay siyang may pag-asa kay Kristo, naway makasama rin siya sa maluwalhating muling pagkabuhay ng Panginoon. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Ang unang pagbasa ay babasahin ng isang kamag-anak ng yumao. Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, lalong higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y naghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong ang kasalanan ng isang tao ay nagbunga ng kaparusahan ng lahat, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang mga salita ng Diyos. Sasagot po tayo sa Salmo, ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Sabihin po natin, ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay tanggulan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Sagot, ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Kung sinusunggaban ako ng masasama upang paslangin, nabubuwal ang aking mga kaaway at kalaban. Harapin man ako ng isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Sagot, ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Kahit nalusubin ako, mapanatag pa rin ako. Naniniwala akong madarama ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Sagot, ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Masigasig mong hintayin ang Panginoon, pasiglahin ang inyong puso at hintayin ang Panginoon. Sagot, ang Panginoon ay ang aking liwanag at kaligtasan. Tumayo po tayo, pagbibigay galang sa Ebanghelyo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ito ang kalooban ng aking Ama, na ang lahat ng kanyang pinagkatiwala sa akin ay huwag kong iwala, kundi bagkus buhayin kong muli sa huling araw. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo
Ayon kay San Juan, nang panahong iyon, winika ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw ay narito, disin hindi namatay ang kapatid ko. At gayon man ang kapatid kong anuman ang hingin mo sa Diyos, ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay, ang sagot sa kanya ni Jesus. Winika ni Marta, nalalaman kong siya ay mabubuhay uli sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayan mo ba ako? Sumagot sa kanya, Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na naparito sa daigdig. Ito ang mga salita ng Diyos. Purihin ka ako, Kristo. Manalangin ng bayan. Manalangin tayo ng buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuhay niyang muli si Kristong anak niya sa kaliligtas ng mga buhay at patay. Sa bawat panalangin sasagot tayong lahat ng, O makapangyarihang Diyos, kaawaan mo kami. O makapangyarihang Diyos, kaawaan mo kami. Aming kapatid na si Tomas na sa binyag ay tumanggap ng binhi ng buhay na walang hanggan upang mapasama siya sa mga banal sa langit. Ipagdasal natin siya sa Panginoon. O makapangyarihang Panginoon, kaawaan mo kami. Ang aming kapatid na si Tomas na tumanggap ng katawang mahal ni Kristo, ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, upang siya muling mabuhay sa huling araw. Ipagdasal natin siya sa Panginoon. O makapangyarihang Diyos, kaawaan mo kami. Ang aming mga yumaong kapatid, mga kamag-anak at pinagkakautangan loob, upang gantimpalaan sila, ipagdasal natin sila sa Panginoon. O makapangyarihang Diyos, kaawaan mo kami. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay, upang malugod silang tanggapin ng Diyos sa kanyang kalangitan, ipagdasal natin sila sa Panginoon. O makapangyarihang Diyos, kaawaan mo kami. Ang lahat ng aming mga kapatid na naririto ngayon, na nakikiramay ng buong giliw at pananampalataya, upang tayong lahat ay papasukin ng Diyos pagdating ng araw sa kanyang maluwalhating kaharian, ipagdasal natin silang lahat sa Panginoon. O makapangyarihang Diyos, kaawaan mo kami. O Panginoon, naway pakinabangan ng mga yumao ang mga panalangin ng mga taong naririto. Patawarin mo ang kanilang mga kasalanan, bahaginan sila ng mga bunga ng iyong pagkamatay sa krus, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo tayo, paghahanda ng alay sa misa. Purihin ka, Panginoon. Lahat ng
Sumayin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Magsitayo po tayo. Inyaalay namin sa iyo, Panginoon, ang mga handog na ito sa kaliligtas ng iyong anak na si Tomas Karingal. Kahabagan mo siya upang si Kristo na sinampalatayanan niyang manunubos ay pakita sa kanya bilang isang maawaing hukom alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Inisip namin siya at minahal. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Tunay nga marapat at matuwid ang at nakagagaling na magpasalamat kami lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sa pamagitan niya, tumanglaw sa amin ang pag-asa ng maluwalhating muling pagkabuhay upang ang mga namimighati sa pagsapit ng kamatayan ay maaliw sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sa mga tapat sa iyo, Panginoon, ang buhay ay di nagwawakas. Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito magitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya ipahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon at binigay sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pasalamatan at ibinigay iyon sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. See
sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kami tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang Santa Iglesia sa buong daigdig, kasama ang Santo Papa, si Juan Pablo II, ang aming bikaryo militar, si Pedro, at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang Iglesia sa buklod ng pag-ibig. Again, the President has noted that it is a tragedy common enough in most civilized societies that those who do so much to repel violence in human society sometimes fall victim to unreason and hate. But as General Karingal himself would have said, in his own inimitable way, this is simply the hazard of his profession. And neither terrorism, nor crime, nor violence wins when the life of a peace officer is taken. The fight goes on, and if anything, the struggle against the forces of violence is carried on with greater fervor because of the grief and the indignation that they rouse. This is the way it is with us today. As this light is snuffed from our midst, an even greater light comes to illumine us all, to dispel the darkness of terrorism and violence around us. We have reached, as President Marcos has said, a critical point in the fight against urban terrorism and violence. It may be that General Karingal's signal in stemming urban terrorism strengthened the resolve of those who assassinated him. In his eulogy yesterday afternoon, General Fidel Ramos also noted the heroism of General Karingal. He was too good-natured, too kind-hearted, too considerate of his fellow men. They have now closed his casket and draped the Philippine flag over it. We have the officers of the military in their gala uniforms. And they will be bearing the casket all the way until its final resting ground at the Libingan ng mga Bayani. And as his children would say, to be remembered as a gallant soldier and afforded the honors befitting a hero, General Karingal would not have wanted any more. Beyond the anger and the anguish that must have been felt over his death, there is the awesome strength in all of us, the ideals for which he died for. And as they have noted, a few days before his death, he did mention, I am a soldier and I would want to die a soldier. His remains being brought out of the Quezon City Hall lobby and will be carried in a procession all the way to the Libingan ng mga Bayani for its final interment at the Chief of Staff interment place. He died a soldier as he was slain by public enemies against whom he had been waging a gallant fight. Punta natin mga yan? Oo, marinig ka dyan sa mic, man.
There have been many who spoke yesterday on the exploits and the honorable traits of General Karingal. But above everything else, he was a humble person. Perhaps, as his daughter has noted yesterday, he is now blushing and in tears of joy over the wonderful things being accorded to him. The awards and decorations given to his family posthumously yesterday, General Ver, Mrs. Marcos, and all the other accolades that were accorded to him, merely state the gallantry and the valor that he has shown in the service of his people. He has always wanted to be remembered only as a gallant soldier, and all the honors accorded to him now, befitting of a hero, are honors rightly due him. The last salutes before he leaves from the Quezon City Hall compound on the way to the Libingan ng mga Bayani in Fort Bonifacio. We have the formation now of the funeral cortege here at the grounds of the Quezon City Hall.